Ay, di wag na kayo pumunta kung hindi sulit. Yan lang naman kasimple. Alam mo palang hindi sulit sa 100 pesos. Ba't ka pupunta? Tapos kuda ka ng kuda. Tapos kuka ka ng kukak sa social media. Very simple. Kung hindi mo gusto, wag kang pumunta, wag kang bumili. That's it, di ba? Simple lang. Basic. Diyos ko naman, nasa ng utak. Hindi yung ginagamit. Sa mga nag-expect na mayaman na ako, wala pa ako napundar. Basta lalaki ko lahat. Lalaki ko ngayon 3. Niya na investment ninyon, okay na yon. Time check, it's 9 in the morning. And so far, wala pa po gaanong pila. And this is filmed and posted April 2, 2024. Since mahilig po ako sa mga unli, finally matatry ko na din po yung Diwata Pares Overload and Fried Chicken. Unang step po dito, syempre pipila po muna. Ayan, so far hindi po ganun kadami yung tao. Ang siste dito kay Diwata, pay as you order po. So yung binili ko is yung fried chicken and yung Pares Overload. Parehas po na unli. Unli rice po ito at ang ginagamit po nila dito ay steam rice. So right after makuha yung kanin, magpapalagay na po kayo ng sabaw. Pwede kang pumili kung beef pares or bulalo na sabaw. Para po sa kanyang soft drink, may stub po yan, hindi po ito unli. Bale, 1 soft drink lamang po. Again, dalawa po yung hawak kong soft drink since dalawa po yung order ko, isang fried chicken unli at isang Pares Overload. So ayan na po, bali 220 pesos para sa lahat ng yan. Like the usual po, syempre may mga condiments din po si Madam Diwata dito. Meron po siyang leeks, onion leeks, and then yung kanyang chili oil and yung garlic. Crunchy pa din po talaga nung tinikman ko. Hindi maalat para sa akin. Food review, start po tayo sa location. So located po siya sa Pasay City, Metro Manila, Philippines. So nasa capital po siya ng Pilipinas. Supplier po niya ay outside Metro Manila po. So definitely inaangkat pa po yan. Based on my knowledge, wala pong poultry dito sa Metro Manila ng mga manok, baboy, or baka. And syempre po ngayon, gaya ngayon, nagre-renta na din po siya. So yung mga ingredients niya, supplier niya, and yung renta niya para sa 100 pesos, 120 pesos para sa unli, sobrang sulit na po talaga para sa akin. Regarding naman po sa sabaw, again, dalawang klase po ng sabaw na meron siya dito, yung bulalo and yung pares type. And yung pares po na sabaw niya dito, again, sabi ko kanina, it's more on the savory side. Hindi siya yung manamis-namis. Kung manamis-namis na pares ang hanap mo, definitely madi-disappoint ka lang dito. With regards naman po sa meat, super crunchy and tamang-tama lang din naman po yung serving. Para sa akin, actually, madami na siya. Para naman po sa kanyang fried chicken, since quarter cut po, sobrang laki po talaga niya. As in, nakitang-kita naman po sa first clip kanina na hindi siya puro breading. And regarding naman po sa cleanliness and yung sistema ng pagbili ng pagkain dito kay Diwata Pares Overload, maayos na po siya. As in, kitang-kita niya naman po sa clip at kahit pag binisita niyo siya, open kitchen, open lahat. So makikita niyo kung paano prepare yung mga food. And naka-table na rin po lahat yung kanyang kaldero and may mga gloves na din po yung mga tauhan niya. On my taste preference, panlasa, and budget, all good na po siya sa akin for its price considering yung location and yung laki and dami ng serving niya. Pagdating ko po kanina, ito na po talaga yung na-witness ko and super hands-on po talaga si Madam Diwata sa kanyang Diwata Pares Overload. Assist and nagsuserve din po siya. Ito po yung nadatnan ko pagdating ko pa lang. So hindi po ito scripted. Ito po yung pinaka-experience ko, so don't invalidate kung ano man po yung nakita ko pagdating ko dito. So mabait po siya, actually super bait po ni Madam Diwata. For its price, location, and yung quality and quantity, sobrang sulit na po para sa akin yung 120 and 100 pesos. Salamat sa mga supporters natin na laging sumusuporta sa Diwata Pares, lalo sa akin. Thank you so much and God bless you all. Maraming salamat.